Pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 18, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. He entered and started indiscriminate firing. 2 estudyante patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Hindi bababa sa 26 na sawi, bunsod ng epekto ng habagat at mga bagyo. 8 bagong kaso ng leptospirosis na itala sa Maynila sa kasagsagan ng baha. 911 dispatcher na humawak sa medical emergency call sa Taguig, natukoy na ng DILG. Sa showbiz, Pokwang, wagi bilang Best Actress sa Cinemalaya Film Festival. At Pinoy vaulter EJ Obiena, nanalo ng ginto sa kompetisyon sa Poland. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang trahedya mula sa Mindanao. Patay ang 2 menor de edad sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ngayong Martes. Agad namang nanawagan ng iba-ibang sektor ng mas estriktong batas at mas angkop na pagbabalita sa ganitong mga sensitibong paksa. Bilang pakikiisa sa naturang panawagan, minabuti ng ating newsroom na hindi ipakita o pangalanan ang mga sangkot sa insidente. Nagluluksa ang komunidad ng Zamboanga City matapos bumulaga nitong umaga ng August 18 ang bangungot ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School na ikinasawi ng 2 menor de edad na mag-aaral. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad nakaresponde ang kapulisan sa insidente. Yung unang ginawa din natin, yung sinicure agad yung mga estudyante. And also, sinicure din natin yung scene of incident. Initially, nakita natin may 2 po yung nawala ng buhay. So, i-review pa namin lahat. Patay ang isang grade 10 student sa pamamaril ng isang grade 9 student sa loob ng classroom. Pagkatapos, binaril din ng shooter ang kanyang sarili. Tiniyak naman ng universidad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at personel na agad inilikas sa mas malayong campus. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, for our families, for the guardians, for the students, your loved ones whom we've entrusted to us. We are very saddened by this incident and we assure the community, not only the Ateneo, but even our schools that stronger measures are being done to protect you. Agad ipinag-utos ng Malacanang ang masinsinang investigasyon. We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Kinumpirma ng Bureau of Customs na tauhan ng ahensya ang ama ng suspect sa pamamaril. Tinanggal muna sa pwesto ang naturang opisyal habang iniimbestigahan kung saan nanggaling ang baril. Kailangan natin i-relieve kagad upang magkaroon ng impartial investigation kung nagkaroon ba ng negligence yung tauhan namin doon sa pag-handle ng kanyang baril. Kung sa kanyang baril. Ang naturang insidente ay 2 buwan lang matapos ang pamamaril sa isang public high school sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral. Kaya naman, isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang educational reforms laban sa karahasan sa mga paaralan, gayon din ang posibleng gun reforms para maiwasang mapasakamay ng mga bata ang mga armas. Isinusulong din ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act upang protektahan ng mga bata laban sa mapanganib at marahas na online content. Bagay na suportado rin ni Senator Robin Padilla.
Hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Muli namang nananawagan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council sa publiko, bantayan ang aktibidad ng mga anak online. Pakiusap rin ng ahensya sa netizens. Muli ho nananawagan kami sa inyo, mga netizens, na huwag na hong i-repost ang video kaugnay ng insidente upang hindi na rin mabigyan ng karagdagang audience or atensyon ang mga gantong uri ng karahasan. Nakikipag-ugnayan na ang CICC sa social media platforms para sa agarang pagtatanggal ng videos na may kinalaman sa insidente upang hindi na patuloy na kumalat at magdulot ng panik o maka-impluwensya pa sa iba. Nabuo na bilang isang mahinang bagyo o tropical depression Neneng ang dati ay low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas itong umaabot ng 45 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 55 kph. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras sa tinatahak ang direksyong Pataywan. Ito na ang ikatlong bagyo sa Pilipinas ngayong buwan ng Agosto. Wala pa namang direktang epekto ang bagyo sa bansa pero asahan na ang paghila nito ng southwest monsoon o si Habagat na patuloy na magdadala ng paminsan-minsan na malalakas na ulan sa susunod na 2 araw. Samantala, patuloy din na minomonitor ang isang LPA na nasa labas pa ng PAR. May layo itong 460 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. Mataas din ang tsansa nitong maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Mabagal ang pagkilos palayo ng kalupaan ng bansa at direksyong tinatahak pa China. Samantala, patuloy naman ang epekto ng habagat sa maraming bahagi pa rin ng bansa hanggang sa mga susunod na mga araw. Patuloy na makararanas ng pabugso-bugsong pag-uulan na may hangin ang Luzon at Visayas maging ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Posibleng aabot sa 200 millimeters ang dami ng ibabagsak na ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro. Inaasahan ng mga abot sa 100 millimeters ang pag-ulan sa Antique, Laguna, Rizal, dito sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Benguet, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at maging sa Abra. Hindi bababa sa 26 ang kumpirmadong nasawi, bunsod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo ayon sa ulat ng Office of Civil Defense. Pinakamaraming naitalang nasawi sa Benguet na karamihan ay bunsod ng mga landslide. Nasa 17 naman ang nasugatan at isa pa ang nawawala sa Batangas. Ayon kay OCD Director Gregorio Tomas, kabilang sa pinakaapektadong lugar ang Regions 1, 2, 3, 5, 6 at 9, Calabarzon, Cordillera, NCR at Mimaropa. Umabot na sa mahigit 1.4 million na pamilya ang apektado ng masamang panahon at nasa halos 74,000 individual ang inilikas ng PNP, AFP, PCG at Bureau of Fire Protection. Kabilang dito ang mahigit 5,000 residente na isinailalim sa preemptive evacuation sa ilang bahagi ng Region 1, 3, Calabarzon at Mimaropa. Nakatakdang bumuo ng coordinated at enhanced ticketing system ang Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Council laban sa iligal at maling pagtatapon ng basura. Ngayon kasing nagbabaha, lumalantad ang mga basurang kung saan-saan na lang itinatapon. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nitong nagdaang bagyong Luis, maymay at nagpapatuloy na epekto ng habagat. Prinoblema na nga ang mabilis na pagtaas ng baha sa maraming lugar, partikular na sa Metro Manila. Tumambad pa ang nagmistulang dagat ng basura. Gaya sa Parañaque City nang anurin sa creek ang iba't ibang uri ng basura. Sa 4 na araw na isinagawang cleaning operation sa bahagi pa lang ng Parañaque City, mahigit 200 trucks ng basura na ang nakolekta o katumbas ng halos 750 metric tons ng basura. Kaya ang Metro Manila Council na binubuo ng mga alkalde nito nakipagpulong kasama ng Metropolitan Manila Development Authority para tugunan ang issue ng basura. Ang hangarin natin ay makipagtulungan sa inyo upang makabuo ng isang praktikal, coordinated, and workable solution. I hope we can explore the establishment of a common minimum standards
against littering and illegal dumping across Metro Manila. Pinag-aaralan ngayon ng MMDA at ng Konseho ang pagpapatupad ng Enhanced Single Ticketing System sa buong Metro Manila para sa mga lalabag sa Anti-Littering Ordinance. Kasunod yan ang mungkahi ni Congressman Santos. Noong 2025, naipasa na ng MMC ang resolusyong itaas sa 5,000 piso ang multa sa pagtatapon ng basura. The Metro Manila Council is of course very much open to discussing your proposal as a group, as a council, with the objective of course, being able to implement better solid waste management programs. Nakatakda ngayon ng MMDA at MMC na bumuo ng Technical Working Group para talakayin ang mas maigting pangregulasyon sa ordinansa. Ilan pang mungkahi ni Las Piñas Congressman Santos ang pinaigting na pagtatalaga ng dedicated, properly trained at deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Naniniwala si MMDA Chairman Romando Artes na napapanahon ng pagpapalakas ng ordinansa lalo't tumitindi rin ang problema sa basura at disiplina. Baka pwede nating i-merge or i-reconcile lahat ng mga ordinansa po ng bawat lungsod regarding littering and illegal na pag-dispose or pagtapon ng basura. Samantala, naghain din ng panukalang batas si Navotas Representative Toby Tiangco para naman patawan ng community service ang sino mang irresponsabling magtatapon ng basura. Sa kanyang inihaing House Bill No. 10841, nire-require ang mga pasaway na magtatapon na maglinis ng baradong creeks at kanal o drainage systems. Nasa 1 araw hanggang 3 araw, depende sa warning of violation, ang gagawing community service. Para naman sa publiko, bagamat maganda ang nais isakatuparan, nawa ang implementasyon at kung paano ipatutupad ang anumang paghuli o parusa, maging ang monitoring sa mga lalabag sa kahit saan mang sulok ng Metro Manila ay maging maayos at walang aberya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagbukas ang health center ng lungsod ng Maynila ngayong Martes para magbigay ng libreng antibiotic na doxycycline para sa mga lumusong sa baha nitong kasagsagan ng malakas na ulan. Paalala ng mga doktor, mahalagang kumonsulta agad kapag lumusong sa baha bilang pangontra sa leptospirosis. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sinamantala ng vendor na si Robert na magpunta sa health center sa Maynila 1 araw matapos na lumusong sa baha nitong Lunes, August 17. Lumusong po, sir. Saan, sir? Bakit? Ay, siyempre po, nagtitinda po tayo ng saging, ganun. Araw-araw tulak, lusong sa baha, kaya nanigurado na rin po. Marami nga po, sir, ang binubuhay, kaya takot sa maliptos, ganun po. Binuksan kasi ng City of Manila ang kanila health centers para magbigay ng medical care sa mga lumusong sa baha. Lahat po ng health centers namin, 44 health centers, yan, open siya ng 7 to 12. Para po, in-open lang po yun para dun sa mga kukuha ng doxy sa mga pasyenteng na lumusong sa baha. Payo ni Dr. Carmelita Crisologo ng San Sebastian Health Center, mainam na kumonsulta sa mga doktor at makinom ng gamot kontra leptospirosis ng hanggang 3 araw mula nang lumusong sa baha. Kasi kung hindi, marami dyan kasi fever, akala nila trangkaso. Mamaya pag dila na ng ospital, yun 1 week late na yun kasi naapektuhan na ang kidney. Nanggagaling sa ihi ng daga at iba pang hayop ang naturang virus na siya nahahalos sa baha. Kahit halimbawa yung ihi nila, nasa tuyot na lugar, pag bumaha, buhay pa yun. Kaya pwede siyang maka-infect. Ilan sa karaniwang sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pananakit ng kalamnan, pantal, mapulang mata, pagdurumi at iba pa. At kung hindi ito maagapan, pwede ito humantong sa pagkamatay. Pero nilinaw ng health expert na hindi basta-basta ang pag-inom ng gamot dahil depende ito kung may sugat o wala ang taong lumusong sa baha. Pag open wound, ang treatment, ang prophylaxis dyan, 3 to 5 days. Pero pag walang open wound, 1 day lang po. Sa datos ng Manila Health Department mula January 1 hanggang August 18, 2026, 156 ang naitalang leptospirosis cases, 8 sa mga ito ang bagong kaso. Habang sa datos ng Department of Health as of July 18, 2026, 2,877 na kaso ng leptospirosis ang naitala. 6% itong mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. 181 individual naman ang nasawi as of July 18, 2026 dahil sa leptospirosis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Magtatayo pa ang pamahalaan ng mas maraming water detention basin sa Quezon City bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, isa ito sa mga hakbang na tinitingnan matapos umapaw ang San Juan River at magdulot ng malawakang pagbaha sa Quezon City nitong Lunes. May katulad ng proyekto na kasalukuyang ginagawa sa G. Araneta Avenue. Pero aminado si Dizon na hindi agad makikita ang epekto ng mga ganitong proyekto dahil maaaring abutin ng ilang taon ng konstruksyon. Isa rin sa mga hamon ang right-of-way at posibleng relokasyon ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na pagtatayuan ng detention basin. Giit pa ng kalihim, kailangan ang tulong ng mga LGU at NHA para sa alternatibong housing at financial na ayuda sa mga maapektuhang pamilya. Nananawagan si MMDA General Manager Nicolas Torre III na muling suriin ang mga flood control measures sa bansa dahil posibleng hindi na angkop ang ilang lumang disenyo sa kasalukuyang kondisyon. Ayon kay Torre, kailangang siguraduhin gumagana ng 100% ang mga kasalukuyang drainage at flood control system habang wala pang pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang regular na desilting, pag-aalis ng basura at mga bara at pagtitiyak na walang utilities na nakakasagabal sa mga imbornal. Anya marami nang nagbago dahil sa epekto ng climate change, land use at pagbaba ng kakayahan ng lupa na sumipsip ng tubig. Dahil dito posibleng hindi na sapat ang mga dating flood control design para sa mas matindi at mas madalas na pag-uulan ngayon. Isinuko na ng aktor na si Derek Ramsey sa Land Transportation Office ang sasakyang nakarehistro sa kanyang pangalan na umano'y gumamit ng hindi otorisadong plaka. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, ang sasakyan na isang Porsche 918 Spider na nauna nang isinailalim sa alarm status. Nauna nang ipinatawag na LTO si Ramsey at ang kanyang designated driver matapos maberipika umano na ang plaka na nakakabit sa supercar ay may alphanumeric combination na iba sa opisyal na plaka nito. Ipinasusumite rin sila ng paliwanag kung bakit hindi dapat masuspindi o mabawi ang kanilang mga lisensya. Nauna nang sinabi ng aktor na kumpleto sa tamang dokumento at plaka ang lahat ng kanyang sasakyan. Git naman ng LTO, walang VIP sa pagpapatupad ng batas at wala ring exemption sa paggamit ng peke o hindi otorisadong license plates. Patuloy ang investigasyon habang inaalam ng ahensya kung may naging paglabag at kung ano ang kaukulang parusa na maaaring ipataw. Susunod ombudsman, kinwestiyon ang paulit-ulit na medical leave ni Senator Legarda. At Pokwang at Ruby Ruiz nagtay bilang Best Actress ng Cinemalaya 2026. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Natukoy na ng Department of Interior and Local Government ang ilang detalye sa likod ng 911 medical emergency sa Taguig kung saan mabagal umano ang naging pagresponde. Ayon sa DILG, kulang ang nakalap na detalye kaugnay sa address ng emergency at natukoy na rin kung sino ang 911 hotline agent na tumanggap ng tawag. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Natukoy na ng Department of the Interior and Local Government ang emergency dispatcher na humawak sa 911 medical emergency sa Taguig na naantala ang pagresponde. Nag-ugat ito sa post ng isang netizen na nagsabing halos 10 minuto siyang tumatawag sa 911 para humingi ng medical assistance para sa kanyang tatay na inatake sa puso pero walang sumasagot. Kalaunan ay nasawi ang tatay ng caller. We determined the agent who received the call. We retrieve all the statements from him, saka lahat ng surroundings. Ngayon po, nag-duty po siya ngayon. Natukoy na rin ng DILG ang lahat ng naka-duty na personnel ng Hotline 911 nung araw na iyon. On that day, we have 33 naka-duties as emergency telecommunicators para tumanggap po ng tawag natin. Iniimbestigahan po natin lahat yung surroundings po ng command center kung yung the alleged nagtatawanan pong yan.
Binisita na ni DILG Undersecretary Jed Mabilog at Donnie Puno ang pamilya ng biktima. Anila, isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad nakaresponde ay kulang ang detalyeng kinalap sa address. Tiniyak ng DILG na aayusin ang sistema sa emergency hotline. If there is any person or are persons na found na meron silang kakulangan or kasalanan sa incident na ito, definitely they will face legal action. It's anybody's fault, but meron lang po kakulangan and this will improve us in the future na dapat i-apply po. Nag-operate ang Unified Hotline 911 noong September 11, 2025 at nasa 2 milyon na ang natanggap na tawag na umaabot sa 70,000 caller bawat araw. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tinawag ng Office of the Ombudsman na tila kaduda-duda ang paulit-ulit na pag-extend ni Senator Loren Legarda ng kanyang medical leave habang nasa ibayong dagat. Na-extend ang medical leave ni Legarda hanggang August 19. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, kailangang i-flag ang patuloy na pagliban ni Legarda dahil may ongoing investigation ng ahensya kaugnay ng mga umano'y anomalya sa solar projects na iniuugnay sa kanya at sa anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste. Nauna naman niyang hiniling sa publiko na huwag gumawa ng unwarranted conclusions tungkol sa kanyang pagliban. Samantala, nakakuha rin umano ang ombudsman ng kopya ng travel authority ni Leviste para sa 2 buwang biyahe mula July 26 hanggang September 24 na may ilang bansang nakalistang destinasyon. Inaasahan ng ombudsman na babalik sa Pilipinas ang mag-iina. Ayon kay Clavano, maaari lang nilang hilingin ang pagkansela ng pasaporte kung matagal ang pagliban at may legal na batayan para ituring silang fugitives from justice. Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba? Yung solar farm. Kung ginawa nila yung kanilang promise to deliver energy from their solar farms, it would have helped us a lot. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga ulat na tutungo siya sa Japan mula August 19 hanggang 24. Ito'y sa gitna ng mga insidente ngayon ng pagbaha sa maraming lugar sa Pilipinas. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente sa social media, sinabing nagbago na ang kanyang mga plano at naisumite na sa Office of the President ang updated na impormasyon ukol rito. Binatikos din ni VP Sara ang media sa paglalathala umano ng hindi na updated na impormasyon. Kaugnay niyan, muli ring kinwestiyon ni VP Sara ang paglabas ng Office of the President ng detalye ng kanyang schedule. Nauna namang kinumpirma ng Presidential Communications Office ang personal na pagbabiyahe ng Vice Presidente at sinabing hindi sagot ng gobyerno ang gastos ni VP Sara sa kanyang muling biyahe abroad. Kaugnay niyan, kamakailan lang bumalik si VP Sara mula sa halos 2 linggong biyahe sa ibayong dagat mula July 16 hanggang 31 na kinabilangan ng Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands. Nagpapatuloy naman ang impeachment trial ng Vice Presidente sa Senado kaugnay ng alegasyon ng mga maling paggamit ng public funds, hindi maipaliwanag ng mga transaksyon at kayamanan, korupsyon at pagbabanta laban sa ilang opisyal. Nagsampa ang Department of Justice ng 4 na counts ng rape by sexual assault at 1 count ng act of lasciviousness laban kay Marikina 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro. Nagugat ang mga kaso sa reklamo ng 2 babaeng pulis na dating nakatalaga bilang security escort Nina Teodoro at ng asawa niyang si Marikina Mayor Maan Teodoro. Isinampa sa Marikina City Regional Trial Court ang 4 na rape charges habang sa Metropolitan Trial Court naman dinala ang acts of lasciviousness. Samantala,
Sinuspindi ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chair Teofilo Guadis III kaugnay ng umano'y mahigit 13 billion pesos na dagdag na computer fees sa patuloy na paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System na ipinasan sa publiko. Ayon sa Ombudsman, may sapat na batayan para sa preventive suspension habang iniimbestigahan ang kaso. Nabigo si Filipina tennis star Alex Ayala na makapasok sa round of 16 ng Cincinnati Open matapos matalo kay American 9th seed Amanda Anisimova 4-6, 6-4, 6-2. Nakuha ni Ayala ang unang set 6-4 at nagkaroon pa ng lamang sa deciding third set pero bumawi si Anisimova at sunod-sunod na nanalo ng mga game para agawin ang momentum. Sa ikalimang game ng ikatlong set, nagkaroon ng breakpoint ang American matapos ang ikapitong double fault ni Ayala bago tuluyang kunin ang 3-2 advantage. Hindi na nakabawi pa si Ayala, tinapos na ni world number 10 Anisimova ang laban. Nagtapos sa third round ng Cincinnati campaign ni Ayala habang haharapin naman ni Anisimova si world number 8 Linda Noskova sa round of 16. Gayunpaman, lalaban naman si Ayala sa US Open sa mga susunod na araw. Kaya naman, laban lang at tuloy lang, Alex. Parehong pinarangalan ng pinakamahusay na aktres ngayong taon sina Po Kwang at Ruby Ruiz sa 22nd Cinemalaya Independent Film Festival. Kinilala si Ruby para sa pagganap sa status Rejected, habang si Po Kwang panalo sa 2 Valid IDs. Sabay na tinanggap ng 2 parangal sa awarding ceremony sa Shangri-La Plaza, Mandaluyong. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Ruby ang halaga ng Balangay Trophy na anyay pinaghihirapan at hindi nabibili. Samantala, nagpasalamat naman si Po Kwang sa mga manonood na patuloy na sumusuporta sa pelikulang Pilipino sa kabila ng hirap ng buhay. Nagtay din sina Lucas Andalio at KD Omalin bilang Best Supporting Actor. At congratulations po sa lahat ng nagwagi sa Cinemalaya ngayong 2026. Sa aming pagbabalik, bagong tagumpay muli, EJ Obiena nakasungkit muli ng gintong medalya sa Poland. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Muling nagkampiyon si Filipino pole vault star EJ Obiena matapos magtala ng season best 5.91 meters sa Golden Sand 2026 sa Poland. Bukod sa gintong medalya, binasag din ni Obiena ang meeting record at nalampasan ang 5.90 meter mark sa unang pagkakataon sa nakalipas na 2 taon. Ito na ang ikalawang gold medal ni Obiena ngayong 2026, kasunod ng sunod-sunod na podium finish sa Europe at Asia. Pinakamalapit na kalaban niya ang pole vaulter mula Qatar na nag-silver sa 5.75 meters, habang bronze naman ang player mula Amerika na nakapagtala ng 5.70 meters. Umaangat na rin si Obiena sa world number 13 habang target niyang makapasok sa top 8 para sa inaabangang World Athletics Ultimate Championship. Kaya naman, congratulations, EJ! Ang mga Pinoy nga naman, kahit na anong sakuna o di kaya ay kalamidad, talagang resilient. Kaya naman, para patunayan yan, ang magkakaibigang ito, inilabas na ang jet ski at saka sinuong ang baha na dala ng habagat. Kung
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula kay UN Secretary General na si Antonio Guterres. Ang sabi niya, walang lugar ang karahasan sa mga paaralan, karapatan ng bawat bata na matuto ng ligtas at may dignidad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!